na talaga kahit saan. Isang nag-aalam at makulay na gabi po sa inyong lahat. Napansin niyo po ang ating set ngayon, very special. At alam niyo po, ito ang ating finale night ng December series topics natin. Alam niyo ba, sa paligid ay merong buzz, people are happy, greeting one another. At napapansin ko rin po sa news feed, sa dami naman ng mga Christmas partying inatina ng iba't ibang mga kaibigan natin. For sure, nagbilang din kayo ng maraming mga Christmas party. As early as December 15, may mga kaganapan na po at sa simbahan lang po natin ay napakarami nating celebration na naganap. Kudos tayo at cheers sa ating mga pastors at sa KL din, mga nanonood, sa ating mga kapatid sa Kuala Lumpur. Andun po ako nung kanilang Christmas program. Kaya po natutuwa ako na parami ng parami ang ating nagiging kapamilya doon sa Malaysia. So, tonight is the conclusion ng ating December series. At ang pamagat ng ating topic ngayong gabi ay God with us forever. Aminin nyo, gusto nyo yung word na forever. Sikat na sikat yan, ang salitang forever. At sino ba sa mga nanonood sa atin ngayon na naghihintay pa din, dumating ang kanilang forever? Gustuhin man nating lahat ng ating mga kaibigan ay nandyan forever, o ating mga kapamilya, lalo na sa ating kulturang bilang Pilipino, that we are very good in developing relationships kasi marami nag-OFW sa atin, mga Pinoy. At gusto nating value ang close family relationships, the presence of our loved ones sa Kapaskuhan, and the sense ng togetherness. Pero alam nyo, kahit anong gawin natin, imposible yung forever na magkakasama. Yung iba sabi, paglaki ko kahit kailan, di ko iiwan si nanay, si tatay. Pero nandito nga kayo nanonood sa iba't ibang panig ng daigdig. But as much as we cherish our families, there is someone far greater who promises to be with us at all times, and that is God. He is not just there during Christmas or any special occasion, but He is with us forever. Kaya magising na po yung mga naghahanap pa ng forever. Walang ganon. Tanging sa Diyos lang may forever. Matthew chapter 1 verse 23, sabi rito, maglili ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang sarap siguro yung ipapanganak, meron na agad na pangalan, hindi ba? At ang nagbigay ng pangalan kay Jesus ay ang anghel. Ang sabi doon, you will call his name Emmanuel. At sabi sa Bible, ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Naalala ninyo yung mga first week ng series natin, God with us in our weakness. Naalala ninyo yung preach ni Pastor Paul that His power is made perfect in our weaknesses. Ganun din, sinabi sa Romans that the Spirit helps in our weaknesses. But also He's with us in our waiting. Yan ang second week natin. The Lord is good to those who wait for Him. Yan ang sabi ng Biblia. And it is a good thing to wait quietly for the salvation of the Lord. Hindi tayo nag-iisa. Kahit na parang wala tayong nakikitang sagot at parang wala pang linaw ang mga bagay-bagay. But God is saying, I am with you even in your time of waiting. Kaya wait patiently, masiyahan sa paghihintay. Also, third week is He is our God. He's with us in our fears. Sa mga takot na ating kinakaharap. All the uncertainties of life. Sabi nga sa Isaiah, fear not, for I am with you. I will strengthen you. I will help you. Hallelujah. I will uphold you with my righteous right hand. What a promise. And the psalmist also exhorts us. Sabi niya, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. I like that word, all. The Lord delivers him from all his fears. So, kahit idaan ka sa takot, ang Diyos ang mag-aakay sa'yo, palabas na magkaroon ka ng kakaibang tapang. Because He is with us, not just occasionally, but He is with us forever. Christmas story expresses to us that God is no longer distant. Pwede na natin siyang makasama, but fully present with His people. Hindi siya nasa distansya at hindi natin naaabot.
but He is fully present with us. And the story of Christmas, the birth of Jesus Christ, marks the beginning of God's intimate and eternal relationship with humanity. Nasagot ng kwento ng Pasko ang million-dollar question. Ano yung mga million-dollar question na ito? Yung tanong na, sino ba ang Diyos? What will God do? And how is God like? Paano siya makikitungo sa atin? Ano ang kanyang sadya sa atin? Bakit siya ipapanganak? Hindi ba't magandang masagot yon pagka merong dadalo sa bahay ninyo ng kakaiba, medyo stranger pa sa inyo, at sabihin nyo, anong daw gagawin? Bakit pupunta sa bahay? Ganon din ang pagsilang ni Jesus, ipanaliwanag because of the Christmas story. Ayan ang mga tanungan pag may parating sa atin. But Matthew 1:21, sinabi rito, she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Bakit daw? Ito ang kanyang sadya. He will save his people from their sins. What a good news! Ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano ba ang katangian ng Diyos? Itong ipinanganak na ito. Sinabi rin sa Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. At hayaan niyo pong basahin ko ito sa Tagalog. At sabi rito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging, ano daw? Can you imagine? Ibabrand siya itong kanyang names. Kahanga-hangang tagapayo. He's our great counselor. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. At sabi diyan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may karunungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Ang sabi ng last line, isasagawa ito ng Diyos o ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord. He is the Almighty God, all-powerful one. So, who is this God who will be born? And how does God wants to relate to us? Well, ito yung tema natin. Because this God na sinasabi rito sa Biblia, He wants to be with us, to work out His plan upon our lives. God wants to go with us. Gusto niya tayong samahan. To walk with us sa inyong paglalakad. Naguhulog kayo ng inyong mga padala ng pamasko. God wants to be with you when you are traveling for holidays. Iba-ibang mga miyembro natin ay nagbabiyahe. Merong iba-iba nasa Germany, meron may pupunta ng Japan, may mga, napaka giginhawa ng mga buhay ninyo. At sasabihin na lang iba, sana all. But this is God who wants to be with us, to walk with us and fellowship with us here on this earth. So makikita natin yung two angles ng being with us. God wants to be with us here on this earth. But also, He wants to be with us forever. Diba? Walang expiry. Hindi lang yung pag nasa lupa. Gusto niya, magkakasama tayo palagi. At yung iba sa atin, nanonood kayo, you live like parang wala ang Diyos sa tabi ninyo. Parang hindi kayo tinitingnan o sinisilip sa inyong ginagawa. We live sometimes that God is not listening to us. Kung kayo nakikipag-away sa mga salita, wala na tayong control sa ating sarili. Na ang tingin natin, the God we serve is far distant. Hindi niya ako naririnig, hindi niya ako nakikita, pwede ko itong gawin, pwede ako makipag-away, pwede ako mag-reply ng bastos o kaya naman barubal na mga sagutan. God wants to be with us. He was born in a manger. Sabi doon, gusto niya tayong makalaya lahat sa ating mga kasalanan. Tatawagin siyang counselor, napakagaling na tagapayo. Kaya kung naghahanap kayo ng tagapayo, you can come to Him and inquire of Him. Meron akong favorite chapter sa John. Ito yung sa John chapter 14. Jesus was talking to His disciples. At sinabi niya na ang langit ay tinawag niyang Father's home or Father's house. Alam niyo ba, lilipat tayo doon someday.
maaring ayaw nyo pa ngayon, syempre, ayaw pa nating nandun agad tayo sa Father's house in heaven. Kaya minsan pag may kagalit, hay, nako, nakakatuwa ka, sana doon ka na sa Father's house. But this Father's house is something to look forward to, kasi andun yung forever and ever. Sabi sa John chapter 14 verse 1, don't let your hearts be troubled. Mga nanonood sa atin, bagabag pa bang puso ninyo? Malumbay pa ba? Malungkot? Homesick? Sabi dyan, trust in God and trust also in me, says the Lord. There is more than enough room in my Father's house. If this were not so, sabi niya, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? When everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. Habang binabasa ko ito kagabi, naramdaman ko ang puso ng Diyos na ayaw niya tayong hiwalayan. Tao pala talaga ang humihiwalay sa Diyos. Tao ang tumatalikod sa Diyos at nagpapawalang bahala sa Diyos. Nakasulat dito, sabi niya, inihahanda ko pa ang lugar para sa inyo. Maraming silid, maraming kwarto. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matigatig. Sabi niya, huwag kayong mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, ang sabi ni Jesus. Sa bahay ng aking amay maraming silid. Kung hindi ko hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? Sino may problema sa tirahan? Ang dami nating issue sa tirahan. Pero si Jesus, pati tirahan natin inihahanda. Saan ka pa nakakita? Pinagsilbihan mo si Lord. Iniisip niya yung future, hindi lamang sa earth, but eternity. I am preparing a place for you. Bakit niya ginagawa yon? Bakit niya gustong gawin yon? Sabi niya, at kapag naihanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo, sabi niya, upang kayo'y makapiling ko na kung saan man ako naroroon. Ay nako, encourage ako rito kagabi habang binabasa ko. Nag-usap kami ni Lord, biruin mo yon. Sabi ni Lord, kung nasan ako, gusto ko nandun din kayo. Diba ganun ang mga linyahan? Where I am, I want you to be there also. Ibig sabihin, may iba pang lugar na pangit. May ibang lugar na masasaktan tayo. May lugar na parang we are eternally separated from God. But God is releasing, expressing His heart to us. Sabi niya, I want to be with you forever. Kaya sabi niya, I am with you forever. So God is saying He wants to be with us. Kaya yung mga nalulungkot, huwag kayong magmukmok. Kasi kahit nagmumukmok kayo, ay, walang nakaalala sa akin, walang yung mga post sa Facebook na kung kailan ako umuwi, tsaka pa ito nangyayari, bihira na nga umuwi ng Kapaskuhan. Pag umuwi kayo ng Kapaskuhan, huwag kayong makipag-away. Dapat bati-bati, nagmamahalan, at isipin ninyo, sumasa iyo ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Because that is His desire. He wants to be with us. He wants to hang out with us. He likes us. He likes you. Kahit naglalakad ka mag-isa, di kausapin mo ang Diyos. Kasi kasama mo siya Kaya sabi sa John 14, the end of the verse, sabi niya, Jesus is preparing this house so that where He is, there we may be also. Ewan ko po sa inyo, pero gusto ko kasama ko si Lord. Gusto ko hanggang dikit kami ni Lord. Gusto ko nga, kahit na nagbabiyahe ako mag-isa, wala akong kasama, pupunta ako sa iba-ibang bansa. Alam niyo ba, ginagawa ko pag hinihila ko yung trolley, kinakausap ko si Lord kasi alam ko kasama ko siya. Sabi ko, Lord, excited ako sa biyahe nating ito. Hinihila ko ang aking trolley bag. Sumasakay ako sa mga walk-a-later na yan. Sabi ko, Lord, excited ako, mag-usap tayo. Ano bang ina-expect natin sa lugar na yon? Lord, i-touch mo sila ha. Ganyan ang mga kwentuhan. Kaya wala kang pagkainip sa airport. Ang bibig lang naman ang naiinip, bored kaya kain ka ng kain. Yan si Joy, kain ng kain yan sa airport. Gutom na gutom palagi.
Sabi sa John chapter 17, verse 24, Jesus is his high priestly prayer. In his high priestly prayer, praise this. Sabi niya, Father, I desire that they also, whom you gave me, may be with me where I am. Yung mga ibinigay mo sa akin, gusto ko, andun ako kung nasan sila. Nandun sila kung nasan ako. Pagbali-balik na rin nyo man, in short, talagang gustong-gusto tayo makapiling palagi ng Diyos. Kaya sa mga gabi na nag-iisip kayo, umiiyak kayo, edi mag-usap kayo ni Lord. Kaysa kayo nagbababasa ng kung ano-ano mga text na replyan, nire-review ninyo, yung mga away. Ay, sabihin mo, Lord, salamat. At ikaw ang nasa tabi ko, sinasamahan mo ako. Amen. So, naalala ninyo yung the thief on the cross? Do you remember what he said to him? Sabi niya doon sa magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, Today, you will be with me in paradise. Isasama pa rin niya yung magnanakaw na yun na nakapako sa krus. 3 kasi sila doon, 2 magnanakaw doon. At sabi niya, halika, isasama na kita. And how many of you know God wants to be with this person? So, Paul explained it in his own death, and he said this, we are confident, yes, we are pleased rather to be absent from the body is to be present with the Lord. So when he wrote to the Philippians, he said, I am hard-pressed between the two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Nag-aagaw yung damdamin ni Pablo, ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, parang gusto ko rin namang humiwalay na sa inyo dahil to be absent with the body is to be with the Lord forever. Gusto niya talagang forever na si Lord eh. I'm hard-pressed between the two, sabi niya. Parang gusto ko nasa lupa pa, pero parang gusto ko na rin umuwi na. May ganun ba kayong feeling? May nakausap ako lately, ang sabi niya, alam mo PH, sa hirap ng dinanas ko sa buhay. Sinasabi ko, Lord, wala akong matandaan. Sabi niya na guminhawa ang buhay ko. Kung ganito pa rin lang, Lord, pwede na, pauwiin mo na ako. Gusto ko nang kasama na lang kita. Iniyakan niya talaga si Lord, and I felt her heart when she was sharing that. And maybe some of you are watching at ganun din ang nararamdaman ninyo. Na parang si Pablo, sabi niya, I am hard-pressed between the two, having a desire to depart to be with Christ. Which is, sabi niya, far better. Pero wag muna, hanggat di patapos ang assignment ninyo, wag kayong mag-una-unahan. You see how this keeps recurring over and over sa Scripture, that God wants to be with us. And after he teaches us about the rapture at the end of the verse in 1 Thessalonians chapter 4, he gives us this phrase, ang sabi niya, and we shall always be with the Lord. Hay, buti na lang. We shall always be with the Lord. Huwag kang hihiwalay sa Diyos. At pag-usapan natin itong eternity na ito. Bakit ba it is a place where we want to, we look forward to be in that place? Bakit ayaw natin sa impyerno? Natural mainit doon, natural pangit doon, mabaho doon. Walang hanggan din, forever din doon, ang sakit at paghihirap. Ayaw natin doon. Pero bakit ang pamumuhay ng tao ay parang gusto papunta ron? Biyahing impyerno. Hindi biyahing langit. Doon tayo sa biyahing langit. Because heaven, let me share 3 points about heaven. Kasi ito yung God with us forever and ever in eternity. What is there? Hindi pa ako nakarating sa langit, syempre, obviously. But there are people who have gone there even before they die. The Lord brought them there for a reason na para i-explain nila kung anong mga nakita nila. But heaven is the ultimate residence for us. Yan talaga ang totoo nating tirahan. Kaya wag kayong magdaramdam na, Lord, wala pa ako sariling bahay. Wag kayong mag-alala, wala rin ako. Pare-pareho tayo, pero masaya. Hindi naka-define yung ating buhay sa pagkakaroon lang ng bahay. I'm grateful and happy for those who have. Pero kung wala, okay lang. Kasi sabi din, temporary lang tayo dito sa lupa. Ang ultimate residence natin where we can be with God forever ay sa langit. Remember, Jesus said, I have prepared a place for you. At
At napakaganda ng lugar na yon. Naalala ko yung mga kwento ng mga bumalik sa lupa. Sabi nila, I saw the place full of colors na parang hindi pa nakikita rito sa earth. Ano kaya yung mga kulay na nakita nila? Sabi niya, nung isang minister, sabi niya, dumaan siya sa mga bulaklak. Sabi niya, hindi sila na parang napipit na mga bulaklak na napaka niya, parang tumayo silang ulit. At parang yung mga bulaklak daw ay may mga muka na nakatingin sa kanya. Yung parang may buhay lahat. Ayan. Pati mga bundok, may area ng mas snow, o yung mga nasa Canada, yung mga talaga nagsasuffer sa snow. Pero ang sabi niya, hindi naman daw parang matay yung lamig. Hindi nakaka-stress yung lamig. Ang ganda-ganda ng mga view, at para talagang sasadyain na pang tourist attraction. Instagrammable lahat. Kaya nga, the ultimate residence. God wants to be with us forever in that place. In that place, sabi sa Bible, we are told in John chapter 14, many mansions. Kaya kung many mansions, may isa ka ron. Meron ka nga bang isang mansion doon? Abe, pag tinanggap mo si Lord, kaya nga tayo merong online service, di ba? Nananalangin tayo sa huli. Ang isang mananampalataya na nakakakilala sa Diyos, siya ang iyong hari sa buhay mo. Sabi niya, ipinaghanda kita ng mansyon. Excited ako dun sa mansion ko na yon. Hindi ako masyadong excited sa lupa. Yes, magandang magkaroon. Pero baka pagka ikaw'y kinuha na ni Lord, pag away-awayan pa yung mansion mo rito sa lupa. Pero hindi masamang magkaroon nun. Naalala ko ngayon, nakikita ko sa mga post sa Facebook. Sabi niya, ano ang dahilan? Bakit hindi magandang magpagawa ng malalaking rest house sa Pilipinas? Number 1, kasi nandun ka rin naman sa ibang bansa nakatira. Sino ang pinapatira mo? Caretaker. Ang caretaker, swelduhan, kumakain, in-enjoy ang maganda mong pinagawang bahay. Kaya kung may kursong mag-caretaker, yun ang kunin ninyo. Hindi na kayo nagpagawa ng bahay, may sweldo pa kayo, meron pa kayong libreng pagkain. At minsan nyo lang makikita, parang sila na ang guest, yung may-ari. What am I saying? Hindi binubuhos ang buhay, puwis buhay ka na para lang magpatayo ng napakagarang bahay na nakakalimot ka na sa Diyos. Kasi God wants to be with us forever in that place in heaven. It is our ultimate residence. Ano pa ang meron dito sa eternity na ito? This place, this ultimate residence, is also a place of ultimate rejoicing. Abay, napakasaya sa lugar na yon. Diba? Kaya nga gugustuhin ng tao kasi wala nang iyakan doon, wala nang away ng mga mag-aasawa doon dahil walang pag-aasawahan doon. Ang gagara ng mansyon, imagine ninyo ito, nagmamahala ng mga tao. Aba, nagmamahala, bati-bati lahat. Napakasaya. Sabi sa Luke chapter 2 verse 10 to 11, do not be afraid, sabi ng angel. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Yan yung kapanganakan ni Jesus. Sabi niya, today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Pero ang emphasis dito is, He will cause great joy for all the people. Sa lupa palang gusto na niya, mag-create siya ng joy sa atin, maging kasiyahan siya sa atin. Kaya kung ganon, walang dahilan sana para tayo lumungkot at talagang dusa na parang nagmamarakulyo ka araw-araw, hinagpis ang buhay. Kasi sa kabila nun, sabi ni Lord, I will cause you great joy. Kaya hahanapin mo yan. So sa heaven, lalo na, is the ultimate rejoicing in heaven. So the announcement of Jesus' birth to the shepherds is good news for all of us. God wants to be reunited. Hindi na siya distant God. In Psalm 16:11, sabi rito, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. Merong kasiyahan. There's pleasure in living with God forever.
Sabi sa Tagalog, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Yan ang forever. Sa lupa, yes, may mga sakit, may mga betrayal na nangyayari, may hiwalayan, divorce, separation, away ng mga pamilya. But that is not God's plan for us. Huwag tayong gumarahi doon sa away-away, galit-galit. Pag ito lalo na ha, yung mga namamasko, pag hindi kayo napamaskuhan, isipin nyo baka may bayarin yung hinihingan nyo ng pamasko. Okay lang hindi bumili ng mga regalo, baka mamaya marami siyang dapat asikasuhin sa buhay niya. Uunawain nyo yon. Hindi ko mo nag-abroad, may pamasko. O, di ba? Kaya yung mga ano-ano dyan sa Facebook ha. PH, baka naman. Baka nga. Di pagka meron, salamat. Pag wala, wag nang mangungulit. Ang hirap din kasing sabihin na, kaya tandaan niyo po ito, sa dami po nang nagme-message sa akin sa Facebook, ano po, pag hindi ko na po kayo na-replyan, it's just I don't know what to say, you just wait when we have. Alright? So God is the source of joy. The Bible says that in heaven, there's fullness of joy. There's the path of life at there's pleasure forevermore. Heaven is going to be a pleasurable place. Hindi siya boring place. Alam niyo ba yun? Pag boring ang lugar, di ba? Isang napakasayang lugar. May sayawan, may kantahan. Sabi ng mga kaibigan ko, ano ba kasi itsura doon? Baka parang harpa tayo ng harpa. Tapos yung mga ulap, hello, hindi ganun doon. Na para kayong boring na inaantok hikab ng hikab. Why? Because He is not a boring God. Siya nga nag-create ng mga bagay na napapawaw tayo, di ba? Napunta ka lang sa ibang bansa, wow, may ganito pala. Sino ba ang author nun? Ang Diyos ang author nun. So bago tayo makapasok doon, kaya hindi boring sa langit. Alam niyo kung bakit? Kasi doon pa lang, kailangan na natin ng extreme makeover. Iba katawan natin. Paano? Alam niyo ba doon, walang matandang-matanda ro na uugod-ugod sa langit. Alala ko yung sinabi ng isa na dinala siya ni Lord sa heaven, binabarin siya ulit. Sabi niya, ang age ng tao nasa mid-30s. Lahat. Nasa peak ka ng yung lakas. Tapos, di ba, extreme makeover? Kasi walang mga may tagyawat doon. Tandaan ninyo, lahat ng tone doon, walang sinabi yung mga nagparitoke ng mukha sa Korea. Yung mga nagpatangos ng ilong. Glorified body. Ang ganda ng katawan sa langit. Kaya nga sabi ko sa inyo, may rejoicing doon eh. Kasi hindi boring pleasure yun. Ano ba, may mga tanong, napakakarnal ng mga tanong ni ba, so ano mataba ba ako sa heaven? Abay, ewan ko. Kasi iba-iba ang framing ng buto. Susundan yung frame na pagkalikha sa'yo. Kung mas malaki yung framing niya, pero lahat ay pleasing sa langit. Ay, ang saya-saya. Sabi ko, Lord, yung ilong ko ba? Ano ba itsura niyan sa heaven? You will be very happy, Hazel. You'll be very joyful pag nakita mo ang mansion mo. At pati nasa loob ng mansion ninyo, alam nyo to, hindi nyo to naririnig sa ordinary sermon. Talagang tamang ipangaral ito ngayon. Dahil sa dami kong narinig ng mga nag-testimony, sabi ng isang bata to, non-verbal autism pa tong batang to, dinadala siya ni Lord doon, tapos tinatype niya yung kanyang mga nakikita ron. Sabi niya sa nanay niya, nanay, nakita ko yung mansion mo doon. Nakita ko, pinakita ng Diyos yung high heels na paborito mo nung nag-prom ka. Pati yun, nakalagay doon. Naiyak ang nanay. Kasi mahalaga sa kanya yon. Sabi nila, dinisplay ko yung paborito niyang ano doon. Sandalias o yung, basta may takong. Tsaka kung ano itsura ng mga furnitures sa mansion, depende sa hilig ninyo. Isipin ninyo kung anong hilig ninyo sa bahay ninyo. Ganon ang inihahanda ng Diyos. Sabi ng isa nating mentor, spiritual mentor, he's with the Lord right now. But when he was still alive, sabi niya, he was brought to heaven by God. Nakita niya, may iba-iba rin, may flat din daw doon. Parang
malalaking mga, parang sa Singapore. Ano nga kaya? At tapos meron din naman isa ko narinig, yung isang lugar daw doon ng parang pang mga prophets. It's a village for prophets. Ang lalaki daw ng bahay at mansyon ng mga propeta. Alam niyo kung bakit malalaki yung mga bahay nila? Kasi kailangan nilang sabihin ang pinasasabi ng Diyos, awayin man sila ng tao, batuhin man sila o hindi. Kailangan sabihin nila yon. Hindi sila naghahanap ng validation. They will just say God's word as it is. Kaya ang laki daw ng reward doon. Lalo na yung matanda na nagbigay ng yun na yung lahat ng kanyang kaloob sa New Testament. Alala ninyo yun? Yung widow. Ang laki-laki daw ng mansion. Kasi nakita niya, sabi niya, whose mansion is that? Sabi niya, from that old widow na nagbigay ng lahat-lahat sa kanya. We cannot outgive God. To some of you, naririnig niyo to, wow, napakalaki, napakalawak ng inihanda ng Diyos. May library sa langit, may eskwelahan, may university. Nagtanong ako minsan kasi sabi nung isang nandun, nakita ko there's a university in heaven. Bakit may university sa langit? Kasi ang mga tao nag-aaral pa roon about the mysteries of God. Kasi may mga namatay bata pa hindi yan nakaramdam ng mga mahihiwagang katuruan. Yung mga teachers na namatay, na nandun na sa langit, they're still teaching in heaven. Sino tinuturuan? Yung mga iba-ibang age bracket na namatay na hindi naman talaga na kapag-aral ng Biblia. I'm telling you, heaven is the ultimate place of rejoicing. Is our ultimate residence. God with us forever. And isa pa, sa langit, is ultimate place of recognition. Naitanong nyo na ba yan? Magkakakilala pa kaya tayo sa heaven? Kilala ko pa kaya si Joy? Kung sino man sa amin mauna, o si Fatima, o si Jovi, o si Pastor Billy. Magkakakilala ba? Yes! Makikilala mo nga si Abraham, di mo naman nakita si Abraham. Makikilala mo raw, uy, si David yun ah. Diba? Yun ang hiwaga. Gusto ko pumunta ron, pero wag muna ngayon at baka magulat kayo. Bigla ako nawala rito sa Align. Hamyasa na si Paige, yung framing niya nawala. Kinuha na ni Lord. Pero there's an ultimate recognition sa heaven. Kahit pa yung, mahiwaga ito. Yun daw na mga nalaglag na baby. Miscarriage. Na in-interview, na sabi niya, dinala siya doon. Nakita niya si Abraham, may pinakain sa kanya na, sabi niya, the Lord wants to meet you. God, Jehovah wants to meet you. Sabi niya, kainin mo tong prutas na to. Kinain niya para lumakas siya. May stamina siya makapunta doon sa assignment niya, kaya siya dinala doon. At nakita niya, may mga baby, sabi doon, lumalaki yung mga babies na miscarriage. Makikilala kayo ng anak ninyo, makikilala nyo rin siya. Napakaganda, mahiwaga ang langit. Sabihin mo, paano yun? Kaya kung may 3 kang baby na nalaglag, lumalaki sila sa langit. Hinahanap ka rin nun. Kaya magkakaroon ng great reunion in heaven. God with us forever. When He promised that, He means it. Dito sa lupa, He is with us. In eternity, He wants to be with us. Magkakakilala tayong lahat. When you go to heaven, you don't lose your identity. You don't lose your personality. Kung kwela ka sa lupa, kwela ka rin doon. Hindi ka nagiging boring doon. Kasi sabi nila, ay, sa langit, parang na tayo nakaganon. May halo tayong lahat. Hindi, yung DNA natin yun pa rin, kung sino ka. Kung madaldal ka rin. Sabi nga ng isang non-verbal autistic na bata, dinala siya doon, narinig niya doon yung kantahan ng mga Espanyol, ang lalakas, kumusta naman? Kasi yun ang personality nila. Kina-imagine ko, wow, iba rin ang mga sayaw ng mga Africans. Depende sa kultura. So, that is the beauty of heaven. It is a place of ultimate, ano daw yun? Residence, ultimate rejoicing, ultimate relationships. Hallelujah. So, God wants to encourage all of us tonight. Ngayong gabi,
sa ating pagwawakas. God wants to assure you, huwag kang bibitaw. Ituloy mo ang laban. Yes, you may be waiting for something to happen, your breakthrough, but rest assured that God is with you. Habang buhay ka, may pag-asa. That is the message of Christmas. To bring us hope, to bring us deliverance, to bring us encouragement. Hallelujah. Kaya po, nice ko ipag-pray kayong lahat ngayong gabi. Maybe some of you were tagged here. At parang sasabihin ninyo, PH, hindi mo lang alam pinagdadaanan ko. Tama kayo, hindi ko nga alam. Pero alam ng Diyos. Yun ang mahalaga. Yung alam ng Diyos ang pinagdadaanan ninyo. Kaya, if you can just close your eyes tonight, if you can just approach Him, and say, Lord, I give you my trust again. I give you my life. Sundan ninyo ang prayer na ito. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. I want to be where you are, Lord, forever. But Lord Jesus, in this season of my life, I want to say that I don't feel close, but I come. I accept you in my heart. Come, Lord. I repent of my sins. Forgive me, Lord, for not trusting you enough. Come into my life, Lord. Be part of my journey. Kasama mo ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And if some of you are still struggling financially, maybe you're struggling mentally, emotionally, ang daming dapat na mga pagtagumpayan, hang in there. Hold steady. Huwag kayong bibitaw. Because God has prepared a beautiful place for us. He's going to help us, strengthen us, deliver us from all our fears. Hallelujah. Emmanuel, God with us. Amen.